Hello guys, welcome to Winnipeg, Canada. Today ay September 17, 2024, and we are here now in one of the landmark in Canada. This building and this bridge. This is the famous bridge and building in Winnipeg when you go to the Winnipeg. And what is this? Bridging the Red. So this is the bridge. This is called the Provencher Bridge. Winnipeg Provencher Bridge. This is built on 1918. So, oh my god. Ano na to? Bali, newly built na siya, no? So, ang dating bridge niya ay ganoon, ano? Tumataas. Kapag dumadaan yung mga bangkang matataas, tumataas siya, no? Provencher Bridge. So, no 1892, ito yung built niya. And then inayos na siya, no? Naging tumataas. Ayun. And this is now the latest bridge as of 2024. So, ito naman ay Gabriel Roy. Ano naman to? Ayos may pakpak Toward the middle of the Provencher Bridge, Maman and I found ourselves surrounded by the seagulls. And they low over the Red River. Maman took my hand and clasped up tight, all to the convey to the movements of their soul. So parang ano siya, si Rue de Chambal. So parang ito yung pinaka-downtown ng downtown ng Winnipeg. Umulan ngayon, umuwi sa Winnipeg. So ito yung kanyang Human Rights Museum. Human Rights Museum to. At ito yung kanyang famous bridge. Tingnan natin. So, in between of this bridge, you can see the St. Boniface Library. At ito yung kanyang mga building, ano? Ito yung kanyang pinaka-crossing. On this side ay mga buildings siya. Structure. Medyo ano na siya, no? Ito yung kanyang bus. At kung mapapansin nyo ay mayroong bus stop sa mga station. Madilim, napakadilim. Dumadaan dito. Guys, this is yung ano niya. So ito yung makikita mo sa downtown. Very ano lang yun, not too much building sa Winnipeg. Mostly mga 10 floor lang yun, no? Itong mga building na to, nasa 50 floor to. Mga 10 building lang yung nasa mga 10 building lang yung nasa almost 40 to 50 floor. And the rest are normally 10 floor lang. Kasi malaki pa yung lupa ng Winnipeg. So ang built-in ng mga property niya pa-spread, hindi nakakoncentrate sa city, dun sa downtown. So ito yung kanyang ilog, yung Red River. Ito yung kanyang famous malaki-laki itong ilog na to. Hindi siya nakasinti Ito yung kanyang medyo madilim kasi madilim ang panahon. Wow.
Very green yung kanyang lugar, ano? Very green yung kanyang area. Kasi itong Winnipeg ay napakaraming puno. Even sa community, ang mga katabi lang ng bahay ay puro puno. So, para ka nasa lugar na napuno pa rin. So, mini-maintain niya yung trees. Parang balance ng trees sa kanang tao. Pagdating mo sa mga community area, maraming puno eh. Wow, so nice. This is the Human Rights Museum. This is the port area. Madilim ang lugar. At nagbabanta na naman yung ulan. Kailangan bumalik tayo. Wow. Very, very good. Napaka-verde. Napuno pa. Hindi pa siya masyadong polluted. If you want to live in Winnipeg, ay very low lang yung cost of living. Saka yung foods, mura siya. Saka yung mga housing, medyo mababa pa compared to other cities of Canada. And very friendly yung mga tao dito sa Winnipeg. Very friendly. At yung kanyang city ay hindi siya polluted. So napakaganda. Kaya lang, the snow here is almost 5 months. From November, December, January, February, March ay talaga namang tad ng snow. Ngayon ay nasa fall season na. At nalalaglag na yung mga dahon na. Ayun yung kanyang ano ya. Very pure. 1, 2, 3, 4, almost 7 to 8. Yung may bike parking park. Ito yung kanyang pizza. Mahilig sa pizza ang mga Canadian. So ito yung pinakasikat na pizza rito. Pizza Hut Lines, Boston Pizza, Cesar. At vibrant yung kanyang community. As you can see, most of the wall dito may mga ano no? May mga tinatawag nating mural o yung dinrawing. Wow, beautiful mural ha. Kasi itong Canada is mostly forest. So marami siyang wolf at saka mga bear, wild bear and wild pork. At ayos merong may kosa taas Wow, beautiful, classic. Famous. Happy 50th 150th Winnipeg. Ito yung famous St. Boniface Church. Nasa kabilang side yan At saka marami sa cheese. Yung pizza niya. Maganda rin yung kanyang lugar. At may mga halaman sa taas Maganda siguro sa gabi. Ang ganda to Meron review. At pagka nilakad mo siya ay parang maliliit na stall. Parang kumbaga sa Pilipinas ay mga tindahan. They are also sa mga coffee. Mahilig sila kasi malamig Canadian are lagi nagko-coffee yung mga Canadian. Kaya may mga coffee shop. Maraming coffee shop dito sa Canada. At saka mga pizza and bread. Yung mga fresh bread. Subway yan. Wow. So, babalik tayo. Ito yung kapitan ng bisikleta siguro. Kapitan ng bike. Wow, well managed yung kanyang road dito. Siguro bagong gawa.
At road ba? So may damit, nilagyan ng damit. Wow. Pag nagpunta ka sa Canada, may mga information center dito naka-build. Kasi ito yung Grand Fort, yung famous na pasyalan. Tingnan natin itong baba nito. Para may mga upuan dito yan, ha? On this side ay meron siyang mga pasyalan. Yung kanyang river, the river side, ginawa niya mga park. So pwede kang mag-bike, saka pwede kang mag-jogging. So ito yung kanyang mga park. Basta yung mga riverside niya. And during the winter season ay itong river na to ay nagiging skating ring. Pwede kang mag-skating, yung mga ice skating. So ginagawa nilang this side of the river become a place ng pasyalan. Nagiging ice skating lahat ng lugar na to. Tapos nagkakaroon sila dyan ng mga Christmas tree decor. So parang ano talaga. Ito, ganda to. This side of the river, yung both side na yon, hanggang dito nagiging ice skating area. Pero pagka during naman ng fall season, ngayon is fall season, itong side na to ay pwedeng dumaong yung mga lancha. So meron din doon sa side na yan, meron din doon. So kunyari meron kang lancha, you can pwede kayong mamasyal dito at mag-biking, iiwanan yung lancha dyan. So very popular dito yung yung merong mga boat, yung mga Canadian. Kasi yung Canada, yung Winnipeg ay maraming river, paikot siya ng mga river. So umuulan na, no? Pauwi na tayo. So ito na yung fall season na tinatawag. Naninilaw na yung mga halaman. Yung iba dilaw na. At ito, mahaba tong tail na to, no? Ano to, yung bike and jogging rail. Ayan. Lalabas yan sa dulo doon. Kaya hanggang doon sa butas na yan. Dire-diretso, paikot ng hanggang doon, dire-diretso hanggang sa downtown, paikot yung na yung bike rail. So maganda siyang pasyalan. So dito may butas din doon sa side na yon, lalabas sa kabila. So maganda tong pagkakagawa ng Winnipeg kasi yung bike rail niya saka yung jogging lane paikot. Marami kang part na connection. So marami kang pahingahan, pasyalan. Ito tulad nito, jogging lane to So meron din sa baba. Tapos meron din dito sa taas, papunta sa hospital, ayun, meron din doon. So ang dami. Very nice place. Yan, naninilaw na siya. So malakas na yung ulan. Ano na tayo? Ayun. Kung mahilig ka sa nature, so magja-jogging ka dyan. At dediretso ka doon. So bawat area naman mayroong mga bangko. Yan, para makapagpahinga. Yun, ganda. Yan, may mga upuan to, upuan. Tingnan dito. So ito yung complete set ng city niya. Tache Promenade River Trail ang tawag nila dito, no? So dito tayo sa ano na to, and then yun yung kabuuan ng city ng Winnipeg. Ayun yung kanyang popular na yung kanyang mga poste, may mga halaman Ayan, may mga naglalakad. Ayan, may mga naglalakad sa
So people are walking, going to their work here. Or pwede ka mag-bike papunta sa work mo. Kasi malalapit na naman yung trabaho dito. Ang Winnipeg kasi ay may mga perimeter fence yan. O paikot lang siya ng perimeter fence. And then the rest yung mga bahay. Okay. Ganda. Ayan, pauwi na tayo. Wow.
so nice.